is baka naman itong ginawa niya para lang maging signal sa mga kaalyado niya, huwag kayong umalis. Huwag niyo akong iwanan. Kasi tingnan mo, ang maaring pwedeng bumaligtad sa tingin ko sa ngayon, kasi pansin mo, nung si Bato de la Rosa at saka si Bongo ay na-indict, ang kasunod noon ay napansin natin may 4 na senador na hindi naman kaalyado ni Duterte. Ang sunod-sunod nagsabi on something na medyo enabling sa kay Go at saka kay De La Rosa. Si Senator Soto at saka Senator Hontiveros nagsabi na hindi pwedeng maaresta ang isang senador habang may session. Si Senator Bam Aquino nagsabi na hindi pwede ideally dito daw dapat ang natin litisin ang mga kaso. At pagdating naman kay Senator Ping Lacson na hindi dapat dapat dadaan sa korte natin. So pag susuriin mo ang diskursong ito, parang bakit parang kumakampi o ini-able si Guat de la Rosa. So pumasok sa isip ko, baka naman ito yung tinutukoy yung mga senador na baka lumipat sa majority. Baka yun lang. So baka itong dalawang ito, kasi parang feeling nila, pansin ko, si Bongo hindi naman talaga yan friendly sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Si De La Rosa naman, pansin natin, nung magtago, wala kang marinig na very vigorous defense mula sa mga Duterte. Samantalang itong dalawang ito, si Go at si De La Rosa, they are where they are right now. They are in trouble, precisely because of the support for the Duterte. So, naandun yung angulo, baka they are also playing their game, that they are feeling betrayed and abandoned, so they may be making a move. So, kasi pansin parang after na magkasunod-sunod yung mga statement ng senador, biglang lumabas itong pagkakadeklara niya. I might be wrong, but that's also a possibility. Another angle that we are ignoring that could be the one that is driving this whole thing. Prof, sa isang kampanya, gaano po ka-importante sa tumatakbong Pangulo ang desisyon sa pagpili ng ikalawang Pangulo? Nakatandem niya. Well, sa totoo lang, it's something again na dapat natin tuloy na mabuti. Kasi unlike the United States where the President and Vice President run as a tandem, a vote for the President is a vote for the Vice President. Dito sa atin, hindi ganun. Doesn't work that way. Iba ang plataforma ng, pwede mag-complement sila, pero mukhang hindi. For example, assuming na si Amy Marcos siyang tumakbo na sa tandem ni Sara. Maaaring mga Ilocano sa North, iboboto kung sino yung i-endorso ni BBM. Pero sa Amy ang vice nila. Right? So, they split ticket. So that is the disadvantage of a kind of system where the President and the Vice President may run as a tandem but you vote for them separately. Kasi nakita naman natin na yan, di ba hindi lang naman isang beses nangyari yan. Iba yung presidente na si Noli de Castro, tapos yung kanyang presidente, magkaiba sa niya. Di ba? Pero ano ba ang role ng vice presidential candidate sa isang kampanya? I wonder kasi if the vice president usually acts as the attack dog of the presidential candidate or siya ba yung dapat na nagpoprotekta sa presidential candidate? Paano namin to dapat basahin, Prof? Well, ang assumption dyan, ang vice president nagdadala ng supporters niya kung ano yung baluarte niya para sumuporta din sa presidente. Kaya kung minsan yung tandem na Luzon, Mindanao, di ba? Kasi baluarte. At the same time, nagdadala ng resources. Yung resource, yung base, yung pera, yung mga suporta ng pinansyal, sa vice-presidente na kandidato ay pwede ring mahagip yung suporta ng para sa presidente and vice versa. So, yun yung nangyayari. I see. Pero itong ang paghihiwalay, talagang ilang beses naman natin na-witness na rin to na ang vice-presidente parang nawala sa, so I think that's something that's always there. Kasi lalo na ang vice-presidente is the spare tire. So sometimes there is an ambition to, become the real tire. Kaya ko lang naman po na itanong at gustong maunawaan yung role ng vice presidential candidate kasi kagaya nga po ng nasabi ninyo, baluarte. So kung si Amy Marcos yun, dadalhin niya yung norte, si VP Sara dadalhin yung south. Paano kung si Robin Padilla, anong dadalhin niya? Magandang tanong yan. Ako nga hindi ko alam ang sagot dyan. Okay. Kasi ang
ano ba ang baluarte ni Robin Padilla? Kaya siya nanalo dahil siya sikat, artista. Pero sa ngayon, wala siyang geographical, wala. Ibang sa Senado kasi, 12 kayong tumatakbo doon, di ba? Pero pagdating sa kanyang mayroon ng kayo nagmamatter ng baluarte, maaring hindi ko makuha saan ba malakas si Robin Padilla.